What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel. Koro NFT nga pala, and for today gusto kong pag-usapan kung paano nga ba mag-connect ng wallet dito kay Nightcrows gamit ang Una Wallet, and syempre ko-connect tayo gamit ang Chroma Network. So first off, gusto kong discuss yung airdrop nila or airdrop campaign ni Nightcrows on Chroma. So as you can see, ito yung kanilang eligibility or criteria nila. Kailangan lang natin makareach ng level 45 and then mag-mint tayo ng Crow token sa Chroma Network, and then may guaranteed allocation na tayo ng kanilang KRO token or ang kanilang governance token. So recently, naka-achieve na tayo ng level 45, and ang gagawin natin right now is magsiset up tayo ng ating token or ating wallet pala, So connect natin yung ating wallet. As you can see, supported nila si Chroma Network. So confirm lang natin yan, pero bago natin confirm yan, gusto kong pakita sa inyo itong si Una Wallet. So as you can see, nandito ako sa interface ni Una Wallet, and may laman yung wallet ko right now. Sa Ethereum Network meron akong $40, and sa Arbitrum Network meron naman akong halos $20. So sa Ethereum Network meron akong USDT, so hindi ko siya magagamit kasi kailangan natin is Ethereum, so wala akong pang gas fee dyan. So gas fee natin, or ang gagamitin natin is si Arbitrum Network. So bakit kay Arbitrum Network tayo mag-i-start? Kasi guys, kapag maglalagay tayo ng pang gas fee kay Chroma, which is Ethereum or ETH, is kailangan natin mag-bridge. Kasi walang way para bumili ng Ethereum papunta directly sa Chroma. And by the way guys, pwede kayong bumili ng Ethereum sa mga central exchange kagaya ni Binance if accessible pa siya. As you can see sa akin, accessible pa naman si Binance. If hindi naman accessible, another option is si MEXC. If wala pa kayong account, is kailangan nyo na mag-register, and then syempre may konting KYC lang dyan, and mabilis lang naman yung kanilang process. Next naman natin is si OKX. So hindi ko sure kung may kailangan dito na parang KYC, pero nga papakita ko sa inyo mula dito kay OKX yung gagawin natin. So ang una nating step na gagawin is after natin mag-download and mag-setup ng ating Una Wallet sa ating mobile phones, ang next natin gagawin is fa-funda natin ng Ethereum or ETH yung ating Una Wallet from OKX. So for example ko, si OKX ang gagamitin ko kasi meron ako ditong Ethereum which is around 12 USDT. So pupunta lang tayo sa assets, and then kiklik natin yung withdraw. So pag click nyo ng withdraw, kailangan yung fill upan lahat to, which is una is ang fill upan natin is yung Ethereum. So yun yung kailangan nating i-withdraw na token or cryptocurrency, and then adalagay mo yung address mo, which is yung ating Una Wallet address. So take note nyo yung Una Wallet address nyo. So makikita nyo sa mobile phone, ika-copy paste nyo lang yan dito. Next is yung isa sa pinaka-importanting step, which is yung network natin. So huwag nyo kalimutan na Arbitrum 1 yung ating pipiliing network, and then syempre yung amount na ating ipapasa na Ethereum. So click na natin yung next, and then proceed tayo sa next step. Syempre for security authentication, kailangan natin mag-fill up ng email authentication and phone authentication. So after nyo fill up yung mga necessary details, click nyo na yung confirm, and then may lalabas na prompt which is withdrawal submitted. So hintayin mo lang yan kasi may process yan ng few minutes. So nakalagay dito is within 1 minute naman siya. And at the same time, sa mga central exchanges, karaniwan kapag nag-withdraw ka dito, kapag in-scroll down mo sa baba, makikita mo yung status ng mga withdrawal mo or mga pending mo na cryptocurrency transfers. So as you can see, ito yung ating withdrawal ng Ethereum from OKX papunta sa ating Una Wallet, which is ang status right now is pending. So after several minutes, and then refresh nyo lang yung browser nyo, makikita nyo yung status is nag-update na siya. As you can see, sent na yung status natin dito. And looking at our Una Wallet, as you can see, nag-update na yung ating balance. So meron tayong total of $31 worth ng Ethereum dito sa Arbitrum Network. So pwede mo rin check yung mga transactions mo dito kay Una Wallet. Just click back, tapos punta ka sa history, and then makikita mo yung history mo dito. Ayan, nakalagay dyan. Meron tayong natanggap na 0.003667 na Ethereum. And by the way guys, may makikita kayong mga ibang transaction dyan. So huwag nyo pansinin yung mga transaction na hindi kayo familiar kasi karaniwan dyan is mga scams lang. For example, itong getusdt.us, tas itong plus 3,000, tas visit something, tapos ito pang mga nasa baba na geteth.us. So mga scam transactions yan or scam links, so much better huwag nyo lang siyang pansinin kasi hanggat hindi siya ginagalaw, wala namang harm na mangyayari sa inyong wallet. And then after nyan guys, magbe-bridge na tayo ng Ethereum from Arbitrum papunta sa Chroma. So pwede kayong gumamit ng Auto Finance or Orbiter.finance. So any dyan sa dalawa na yan, basta i-connect nyo lang yung Una Wallet nyo. Pero yun nga, for this tutorial, ang gagamitin ko is Auto Finance. So ang gagawin natin is click natin tong Connect Wallet, and then ang pipiliin natin dito is yung Wallet Connect. After nyan, may lalabas dyan na QR code
code. So ang gagawin mo dyan, i-scan mo lang gamit yung ating Una wallet. So yan, after mo scan, merong lalabas dyan na parang connecting to DApp. Ayan, as you can see. Tapos confirm natin yan, connect wallet. After nyan, wallet connection has been completed. So connected na tayo, and then ang gagawin natin is switch natin to from Ethereum mainnet papunta sa Arbitrum. So hanapin natin yung Arbitrum. So wait lang, hanapin natin. Switch lang natin siya. So medyo nagloloko lang ata ito. So switch natin to from Ethereum to Arbitrum. So I'm not sure if bakit may lumalabas dito na auto assistant na may nakalagay na hindi daw nila sinusupport yung current chain na to. Pero as you can see, nakalagay naman, tama naman, nasa Arbitrum network tayo, and then ang ating destination chain is Chroma network. And then by checking, tama naman yung wallet address natin na nakakonect, and then yung ating balance is tama naman. So by the way guys, kapag ka magbe-bridge kayo, wag nyo i-click tong max. If ever i-click nyo siya, make sure na medyo bawasan nyo to konti, kasi magbibigay kayo dapat ng allowance para hindi mag-fail yung transaction nyo, kasi guys, may transaction fee dito sa pagbe-bridge natin. So as you can see, kapag ka-click ko yung max, hindi talaga pwedeng ipasa lahat kasi meron siyang kino-compute na transaction fee. So sinasama niya yon. Pero ang gagawin ko is babawasan ko pa ito ng konti. So ang gagawin natin is gagawin natin itong 89. Ayan, so 89. And then click natin yung send, and then dapat may magno-notify sa atin na pwede natin i-confirm yung transaction sa ating Una wallet sa ating mobile phone. So click natin yung send. Then after nyan, click natin yung confirm and send. So you can see, pag click natin yung confirm and send, may lumabas sa ating Una wallet na approve button. So make sure na i-approve nyo lang is yung mga transaction na talagang ginawa nyo, and huwag kayong basta-basta mag-a-approve basta may lumabas dyan sa inyong Una wallet. So after natin approve, wait lang natin mag-go through yung ating transaction. So as you can see, sa akin nag-failed. So ang gagawin natin is try pa nating bawasan yung ating ipapasa na mismong Ethereum. Kasi kaya siya nag-fail kasi hindi kasya yung ating pang-gas fee. So tatry ko right now, ang papasa ko na lang is around worth $25 ng Ethereum. So click natin yung send, and then sana ito is mag-confirm na siya or mag-go through na yung ating transaction. Ayan, as you can see, approval has been completed, and then nag-go through na ating transaction or nag-in progress na siya. So wait lang natin yan matapos, and then babalikan ko kayo. So as you can see, wala pang 1 minute na tapos na yung ating transaction. As you can see, yung ating balance sa Arbitrum network is naging $3.66 na lang na worth ng Ethereum. And then pag click natin tong back, makikita nyo na sa Chroma network, meron na tayong asset or Ethereum. So pag click ko yan, ayan, as you can see, meron tayong Ethereum, and then na-bridge na natin yung ating Ethereum papunta sa Chroma network. So ibig sabihin yan, all set na tayo sa ating Chroma network dito sa Una wallet. Meron tayong funding, and then ang next natin gagawin is i-connect natin itong Una wallet sa Nightcross na game. So going back dito sa Nightcross, ang gagawin lang natin is i-click natin itong menu, tapos token, and then connect wallet. And then, piliin natin is yung Chroma. So, huwag nyo kakalimutan na piliin si Chroma. Kasi kaya nga natin gagamitin si Chroma is para maging eligible tayo sa kanilang airdrop dito sa Nightcross. So, click natin yung confirm. So, after nyan, may lalabas ulit na QR code. Same thing do sa mga dApps or sa mga i-connect na natin na parang website. I-scan lang natin yan gamit ang ating Una wallet. So, after nyan, syempre may lalabas ulit na parang approval. So, click lang natin yung connect wallet. And then, as you can see, connected na tayo. And then, nakasetup na yung ating wallet sa ating Nightcross. Make sure nyo lang guys na i-connect yung wallet is yung talagang gagamitin nyo, kasi I think bawal na magpalit dito ng wallet once na nakakonect na kayo. After nyan, all set na kayo. Ang next nyo na lang gagawin is mag-mint kayo ng Crow token. Pero unfortunately, right now, hindi ko siya pwedeng ipakita sa inyo kahit meron tayong gas fee. Kasi as you can see, ang value ng Crow token right now dito sa in-game is $0.7418 and hindi ina-allow ni Nightcross na makapag-mint tayo ng Crow token unless above 0.75 yung value niya. So, ang gagawin natin, isantayin natin yan, and then mag-upload na lang ako ng another tutorial kung paano mag-mint dito kay Nightcross. So, next lang natin gagawin is hintayin natin na umangat yung Crow token, and syempre dapat naka-online tayo nun, and sana matsambahan natin para makapag-mint tayo ng Crow token dito sa Chroma network. So yun lang guys yung sa aking guide dito right now. So medyo mahaba to and nakakalito. Magtanong-tanong lang kayo sa ating comment section. As you can see, sobrang dali lang naman ito actually. Mag-reach ka lang ng level 45, mag-mint ka ng Crow token, ang gagamitin mo lang is yung Chroma network. And paano nga ba natin ginawa yun or paano natin gagawin? So sinet up natin yung ating Una wallet, tapos kinonect natin yung Una wallet dun sa ating Nightcross na game. And then syempre pinakita ko rin sa inyo kung paano mag-bridge and kung paano maglagay ng funds sa ating Una wallet and then sa Chroma network. If ever may mga questions kayo, huwag kayo mag-hesitate na magtanong dyan, kasi sayang naman yung fund nyo if ever magkamali kayo. Alalahanin nyo na kapag nagkamali kayo ng address or network na ilalagay, yung Ethereum na ipapasa nyo or bibridge nyo is hindi na ma-recover. So I think yun lang muna guys para dito sa ating guide para sa Nightcross and Chroma event. So stay tuned na lang kayo kasi mag-upload ako for sure ng sunod na video kung paano mag-mint dito mismo ng Crow token gamit ang Chroma
Chroma network. Pero yun nga right now, pinakita ko sa inyo is paano mag-set up ng wallet, which is yun nga naka-ready na tayo. Ang hintayin na lang natin is umangat yung Crow token price para makapag-mint na tayo. Make sure guys na naka-follow din kayo sa aking Facebook and TikTok kasi nag-upload din ako dyan or nag-update ako from time to time. Lalo sa TikTok guys kasi nagla-live ako dyan ng Night Crows from time to time and baka magkaroon tayo ng campaign or parang giveaway ng Ethereum or pang gas fee dito kay Chroma. Kasi alam ko naman na medyo mahirap bumili ng Ethereum lalo na kung minimum amount lang. Kasi ang kailangan lang naman talaga natin dito is around mga $5 para makapag-mint tayo. And then magiging eligible na tayo sa ating airdrop or Chroma network dito sa Night Crows. So yan, bala kong gawin is magkaroon tayo ng campaign or giveaway ng mismong Ethereum para at least guys ma-share ko yung mismong Ethereum ko pang gas fee doon sa mga nangangailangan. So yun lang guys and see you sa ating next video.